Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for April 13 hanggang 19. So mga Capricorn, alamin po natin naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, i-prepare mo na ang iyong isang tanong para sa dulo ng ating reading. I will answer your isang tanong, isang sagot. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Capricorn ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the week. Ooh, interesting. Siya nga pala mga Capricorn, thank you ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng like, nagko-comment, at saka naman nagsusubscribe. Salamat po, no? So keep on liking, keep on commenting. And thank you po for not skipping the ads. Yan lang po talaga yung makakatulong sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Salamat po, salamat po, salamat po. So, in the background of your reading, meron kang the Four of Cups. Okay, this time around, Capricorn, alam ng yung spirit guides kung gaano kadismayado sa maraming bagay. Meron kang mga bagay noon na pinahalagahan, talagang iningatan, inasikaso, pinaghirapan, pero nauwi sa wala. And hanggang ngayon, ikaw ay nag-reminisce na parang sana pala ganito ginawa ko, sana pala ganun, sana pala ganyan. Pero good news, no? Good news. Sa kabila ng pagkadismaya, sa kabila ng mga kalungkutan mo or rejections mo, may darating na bago. Okay? Itong bagong bagay na ito ang magpapasigla sa'yo na hindi mo na kailangan pang iyakan or kalungkutan or i-reminisce, maging bitter sa mga nangyari before dahil may kapalit naman. Kumbaga, may darating na bago na dapat mong yakapin. So, be open, be receptive, huwag masyadong choosy, at tingnan mo yung mga bagay na bago sa buhay mo na maaring magpabago ng iyong kapalaran moving forward. Panahon nito to try new things and to give new things a chance. Okay? Good for all of you. Especially in your core energy, meron kang the Two of Swords. Meron kang 2 here. Ang 2 po, isang angel number of alignment. Ibig sabihin, merong pinapagawa sa'yo ang higher self mo sa langit na kailangan mo daw gawin sa lupa. Ibig sabihin, kung ano man yung mga susunod mong gagawin, nakatadhana yan. And you are protected by your angel guides, by your spirit guides, by your ancestors, and dinadala ka nila sa tamang landas o talagang nakatadhana sa iyong path. Okay? So don't worry, you are fine, you are okay. Okay? So, Two of Swords, sabi dito, meron kang mga desisyon this week na kailangan mo nang gawin. Nahihirapan ka daw sa dalawang magkaibang bagay and hindi mo alam kung ano yung dapat mong piliin. No? Ito bang kanan o kaliwa? Yun ba o ito? Caught in the middle ka. Maybe because you're so afraid pa rin to pick dahil nga meron kang mga inaasahan before na nauwi sa wala. Kaya ngayon, iniisip mo, sana hindi matulad doon. Sana hindi matulad sa naranasan ko before. Very cautious ka ngayon. Napaka-maingat mo because you're so afraid na pagdaanan ulit yun. Now, with your choices now, pinapayuhan ka na magkaroon ka ng level of elimination. No? Ilatag mo lahat ng advantages sa disadvantages dun sa isang bagay at ganoon din dun sa isa. Para makita mo kung ano yung dapat piliin, kung ano yung swak para sa'yo, kung ano talaga yung mas makakabuti, kung ano yung realistic, no? Kung ano yung kaya mong gawin ngayon sa hindi. Okay? Two of Swords, the Emperor card. Panahon na daw para maging matapang ka ngayon. Plain and simple. Maging matapang sa pagde-decide. Narinig ko dito, matagal na to dapat na pag-usapan o matagal lang dapat na asikaso. Pero dahil dati, wala ka pang lakas ng loob, wala ka pang drive noon. Pero ngayon, panahon talaga to para upuan, pag-usapan, harapin, at piliin kung ano talaga yung swak para sa'yo na kaya mong panindigan. Time na for you, Capricorn, to choose and to take action. Okay? So Capricorn, ano po ba yung mga hinihintay mong gusto mong maganap this April 13 to 19? Meron ka bang mga hinihintay? Meron ka bang mga minimithi? I-comment mo na yan sa baba, i-manifest na natin, it will arrive for you. Okay?
In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Two of Pentacles. Sabi dito, mag-focus ka sa pagbalanse ng mga bagay-bagay. Nahihirapan ka mag-decide, so balansehin muna natin. Ano ibig sabihin? Halimbawa, nahihirapan kang mamili sa Japan or Korea na gusto mong pasuking trabaho. Halimbawa lang. So, balansehin natin. Ano ba ang advantages si Japan kesa kay Korea? Ano rin ba ang maganda kay Korea na wala kay Japan? Sana ko swak doon. So, pag binalanse mo, malalaman mo kung ano yung para sa'yo. No? Maganda rin daw na timbangin mo yung mga opinion ng ibang tao sa paligid mo. Example, yung kapatid mo may opinion, yung nanay mo meron din, yung lover mo meron din. Balansehin mo kung ano yung tama para makita mo kung ano yung dapat mong hakbangan. Okay? Two of Pentacles, the Lover's card. It's all about your choice. No? Tatlong cards ang nagkasabi dito. Well, apat na pala. 1, 2, 3, 4. Ang nagkasabi sa'yo na your choice matters this week. Okay? Hindi pwedeng ipagpapaliban, hindi pwedeng tatakbuhan, hindi pwedeng i-avoid. Apat na cards ang nagsabi sa'yo na panahon na para upuan yung choice, talagang alamin sa puso mo kung ano yung kaliwanagan na dapat mong panindigan at mag-uugat yan sa pamimili. No? Pagtimbang. Example, iniisip mo, ano bang magandang hair color this week? Mag-red ba ako or orange? Mga ganyan. So, timbangin mo, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung nasa puso ko? Ano ba yung kaya kong panindigan? Mga ganyan. Because this time around, hindi naman pwedeng namili ka lang nang hindi pinag-isipan o nag-decide ka lang base sa opinion ng iba. No? Kailangan malinaw sa'yo kung ano yung dapat mong panindigan na desisyon. Kasi ayaw naman natin na baka magsisi ka in the near future. Nanggaling ka na sa isang pagsisisi, di ba? Nanggaling ka na sa maraming disappointments in your life and you want this new thing na maging effective, na maging successful, di ba? Kaya importante dito, pinag-iisipan, pinagninilay-nilayan nang sa ganon tama ang hakbang. Okay? So Capricorn, ano pong birthday ninyo? Ikaw by December Capricorn or January Capricorn? Paramihan kayo. Sino ang team December dyan at team January? Comment below. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Three of Cups. Alam mo, narinig ko dito sabi ng iyong spirit guides, mag-focus ka doon sa mga bagay na alam mong kaya mong ipanalo. Parang kulang ka sa ano eh. Alam mo yung parang celebratory feeling. Iniisip mo agad na, ay, hindi sa akin yan. Baka matalo ako dyan. Ay, ayaw kong gawin yan. Baka mamaya mag-fail lang ako. Ay, ayaw ko dyan. Baka mahirapan lang ako. Baka mahaba yung proseso. Wag na lang, wag na lang. Parang hinaharangan mo kasi yung maaring tagumpay na pwede mo makuha. Sabi ng yung spirit guides, always feel and believe na, akin yan. Successful dyan. Panalo ko dyan. Madali lang yan. Yung parang ganun eh. You need to reevaluate how you process yung ginagawa mo. Kung lagi mo iniisip patalo ka, talagang talo ka dyan. Kung iniisip mo na kaya mo itong ipanalo, talagang yung frequency of panalo, makukuha mo. 'Di ba? So you need to attract yung celebratory feeling. Yung parang victory ka na agad kahit wala pa naman. You need to feel that in order for you na ma-feel mo din talaga at ma-attract mo yung frequency noong panalong yun. Example, bala ko mag-apply sa ganyang trabaho, iniisip mo agad na, ay, marami namang magagaling dyan, wag na lang. Feeling ko, pag nag-apply ako, hindi ako papansinin. So, ikaw mismo ang nagtataboy doon sa swerteng kaya mo makuha. So, always believe that it is yours. No, nasa isip mo agad nag-celebrate ka, natanggap ka, or nakapasa ka, parang ganyan. You need to celebrate your life. You need to celebrate, maliit man yan o malaki, i-celebrate mo. Tinatawag ka din this week, Capricorn, to enjoy yung mga good time with family, with friends. Panahon to have a bonding time, no? Para maramdaman mo naman yung sigla at sagana sa mga bagay-bagay. Narinig ko rin dito, panahon to gather yung mga suporta ng family and friends, especially sa mga desisyon mo, no? Meron ka mga choices na pipiliin ngayon. Sabi, you need the full support system ng anak, ng magulang, ng best friend para kayanin mo itulay itong mga desisyon na ito. Queen of Cups is in your Three of Cups.
Sabi dito, panahon to para kilalanin yung kaligayahan mo, no? Merong tinatawag ang damdamin mo eh. Meron kang parang yung healing ng puso mo. Yan, yun yung tamang term. Yung healing ng puso mo, sabi dito, kailangan talaga naniniwala ka na kaya mo siyang makuha. Na nasa puso mo pa lamang, nasa isip mo pa lamang, pero yung pananaw mo, celebrate mo na. Example, ikaw, magbubukas ka ngayon ng YouTube channel mo. Sabi mo, gusto ko na nga maging YouTuber. Nasa puso mo, nakikita mo na ay, dadami yung followers ko, monetize ako. Dapat daw ganun. Dapat daw naiisip mo na yung magandang outcome kahit wala pa naman. Because talagang mamagnetize mo yung frequency nito. Parang ganun. Example din, ikaw ay nagbabalak na magkaroon ng sarili mong negosyo sa palengke, dapat na-visualize mo na marami kang kita, marami kang binebenta, tapos hindi magkanda umapaw yung mga tao para bumili sa'yo. Dapat na-visualize mo na yung tagumpay na yun para makuha mo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the King of Wands. Sabi dito, pagtibayin mo yung plano mo. Meron kang gustong gawin. Meron kang plano. Pero for many, many months, wala kang lakas sa loob na ituloy siya. Kasi nga laging napupurnada, laging may aberya, laging may gusot, laging may nangyayaring mali. Kaya at some point, yung pangarap mo, unti-unting nawawalan ka ng gana. Sabi mo, siguro imposible yan, siguro mahirap yan. Pero every day, lagi pumapasok sa isip mo pa rin yung same dream, same plano, same na idea. At hindi mawala-wala sa isip mo. Sa panahon na to for you, Capricorn, to really think and decide. Paano ko ba tutuparin tong plano kong ito? Paano ko ba ilalaban tong gusto ko? Nagsisimula yan sa isang desisyon. At yung isang desisyon, manganganak lamang yan kung matapang ka ngayon na gawin siya. No? Pinapayuhan ka to take control of your life. Ano ba talaga ang gusto ni Capricorn para tong planong ito ay mangyari na? Okay? The King of Wands, the Eight of Wands. Yes, kulang ka sa drive. Laban daw, bilisan ng kilos, magkaroon ka ng energy na matupad na ito. Sabi, kapag daw nakapag-decide ka na, you will feel and you will understand that you are on the right path. Okay, maramdaman mo yan kasi lumiliwanag ang lahat. Lumiliwanag, bumibilis ang andar, yung inaakala mong mabagal, yung inaakala mong maraming dapat pagdaanan, nare-realize mo, ay, ang bilis, ay, okay na pala, dire-diretso na. No? Yung pagbilis na yan, malaking indikasyon that you're on the right path. You're on the right direction. Kaya panahon talaga to para upuan, pagplanuhan, magkaroon ka ng drive at fighting spirit na tumapang para aksyonan yung isang desisyon. Hanggat hindi ka nagde-decide, hindi daw aandar tong planong ito. Okay? In the area of your near future, meron kang the High Priestess. In the near future, ang tabayanan mo 2 months or 2 weeks from now, liliwanag din sa'yo yung mga bagay na ito. Na parang, kaya pala nawala sa akin to mga to, kaya pala kahit anong sipag ko doon, hindi ko nakuha. Kaya pala, kasi may papasok na bago. At yung bagong papasok na ito, na pinag-decidean ko, no? Kaya pala sabi ni God, I need to decide on this. It's because ito pala yung bunga. No? Things will eventually make sense. Na, kaya pala ito ang pinili ko noon kahit hindi ako sigurado dahil dito pala ako aasenso. Dito pala ako magiging permanente. Kaya pala hinayaan ni God na mawala sa akin yung bagay na yun kasi merong mas higit pang bagay na makukuha ko in the near future. Ito pala yung rason. Ito pala yung dahilan. So, everything, every changes, every move, every bravery will make sense in the near future. Na parang, gets ko na God kung anong gusto mong ipakita sa akin. High Priestess, the Four of Pentacles. Yes, in the path of stability. Stable money, stable negosyo, stable kita, stable na buhay. You will understand why, kung bakit ko kailangan pagdaanan to. No? Bakit kailangan, halimbawa itong YouTube channel mo, halimbawa nagkatayo ka ng YouTube channel ngayon, paunti-unti, paandap-andap yung subscriber mo, pati yung mga nanonood, nahihirapan ka, pero hindi ka bumitaw. Sabi mo, ilalaban ko to, choice ko to, I will make it happen, I will balance things out para mag-celebrate din ako soon. And here you are.
stable na, okay na yung kita mo, revenue mo, maraming nanonood, sunod-sunod yung videos mo. So you will realize na, kaya pala. Kaya pala hinayaan ni God na maranasan ko yon para ma-appreciate ko kung ano man yung inaani ko ngayon. Parang ganyan. Okay? So good luck and congrats po. You're on the path of stability and you will know it by heart kung ano yung mga dapat pahalagahan sa hindi. Okay? In your challenge, meron kang the Six of Cups. Alam mo, sabi dito, move on din tayo sa past. Meron ka pa rin mga pinanghihinayangan in the past na hindi mo mabitawan, kinahihirapan ka ngayon na tanggapin yung bago. Ayaw mong aksyonan, ayaw mong asikasuhin, ayaw mong yakapin, or ayaw mong kunin yung responsibilidad sa bagong bagay na ito. Dahil nga, marami ka pang hang-ups in the past. No? Whether trauma man yan, or heartbreak, or disappointments na hanggang ngayon bitter ka pa din. Sabi dito, huwag kang bitter o kampo, okay? I-let go mo na yan. Patawarin mo na yung mga dapat patawarin. Maaaring patawarin mo na rin ang iyong sarili na ganoon talaga, nangyari yon, ganyan ang buhay. And let's move on. Isipin mo na lang na yung kung ano man yung lesson doon, gets mo na at ready ka nang tumulay sa pagbabago. Palayain mo ang sarili mo para totally maka-push forward ka na sa mga bagong bagay. Six of Cups, the Seven of Cups. Okay, may confusion ka pa. Dala to ng mga nangyari in the past. Iniisip mo na kung gawin ko kaya to, ay wag, baka maulit yung dati. Kung ito kaya, ay hindi ako magaling dyan kasi nga noon, na-realize ko hindi ako marunong dito. What if ito kaya, ay ayoko, baka mapornada ako dyan. Nahihirapan kang makita kung ano yung para sa'yo dahil sa mga nangyari dati. So, para lumiwanag ang isip ni Capricorn sa mga potential mo ngayon, you need to let go. You need to really forgive yourself or forgive someone, no? Nang sa ganun makalaya ka dyan at totally makita mo kung anong karapat-dapat para sa'yo. Okay? Huwag nang bitter. Huwag mong panghawakan yung mga bagay na noon ay dapat nang bitawan. Nang sa ganun yung mga pintuan ay magbukas na. Okay? Sa fortune mo, meron kang great adventure, take a risk, venture forward. Yes, panahon talaga to para mag-risk ka na. Sumugal sa buhay, mag-gamble sa buhay mo, at sumubok na mga bago. Magsisimula yan sa isang desisyon. So, take a risk and venture forward. You have the Tower card. Things now are changing in your life. Ayaw mo mang gumalaw, ready or not, kailangan mo tong asikasuhin. Kailangan mo tong gawin. Okay? Kasi nagbabago na ang lahat. Kaya kailangan mo mag-keep up. Kailangan mong sumabay sa agos ng pagbabago. Kung wala kang lakas ng loob na mamili, nako, aanurin ka lang ng tubig na yan. Parang ganyan. So you need to be brave and accept the changes. Nagbabago na nga wala ka pang ginagawa. 'Di ba? So kapag may nagbago, mamili, mag-decide, maging matapang para alam mo yung gagawin mo sa gitna ng pagbabagong ito. Okay? So, si Tower card nasa fortune. So ibig sabihin, magandang pagbabago ito. No? Halimbawa, nagbabago na yung trabaho mo, umaangat ka na, may bagong posisyon na opening up para sa'yo. So, why not open yourself for that change? Kunin mo yung promotion na yun, halimbawa. O kaya, merong nagbubukas ng bagong trabaho para sa'yo, mas malaki ang kita, mas malaki ang salary increase, or yung benefits, why not accept that change and open yourself for that? No? So, yung change ang kinakailangan mo ngayon. Kailangan mo ng malaking shake-up. And this shake-up will help you decide para sa mga bagay na para sa'yo talaga. Kumbaga, panahon to para kumilos, panahon to para sa mga new things. Okay? Tower card, the Moon card. Nanggaling ka sa hirap, nanggaling ka sa pagod, hikahos, kulang sa tulog, latang-lata yung katawan mo, or nanggaling ka sa sobrang talaga namang struggle. Diba? And hindi mo alam kung kailan magbabago ito. Hindi mo alam kung meron pa bang changes sa kung dapat asahan. Here, yes. Congrats, no? Pagkagaling mo sa isang mahirap na parte, makakaahon ka na dyan at magbabago na yan. Hindi ka habang buhay sa struggle na yan. So congrats. Sabi dito, yung mga dating malabo, magbabago na, lilinaw na. Yung mga dating hindi sigurado, sigurado na. Yung mga dating marupok, ngayon matibay na. Yung mga dating malabo na parang hindi ko alam saan ako pupunta, ngayon malino na ang daan, may secured and garantisado ka ng gagawin. So, lahat ng kalabuan lilinaw, lahat ng mga agam-agam ay magiging sigurado na.
Congrats po para sa inyo. Claim mo to, para sa iyo yan. In your divine messages, meron kang confidence is your key to success. Maging matapang ka lang ngayon, maging confident ka para panindigan yung isang desisyon na magpapalinaw sa ruta mo at magpapabago sa buhay mo. Okay? In your divine messages, you have the 10 of Cups. Sabi dito ng yung spirit guides, you need to chase your dream. No? Meron kang pangarap, no? At suportado ka naman ng pamilya mo. So anong pumipigil sa'yo para abutin siya? Kitang-kita mo na eh. Especially here, di ba sabi ko sa'yo, na-envision mo na yung pangarap mong celebration sa bagay na ito. Abot kamay, kitang-kita mo yung resulta, ano yung nag-i-stop kay Capricorn para abutin siya. So ngayon, harness your power, harness your strength para abutin yung pangarap, para matupad sa'yo at mag-enjoy hindi lang ikaw, kundi buong pamilya. Okay? 10 of Cups, the Devil card. Okay. Marami kang takot, marami kang inhibitions, marami kang distractions, no? Narinig ko rin dito, marami kang excuses. Naku, puro ka excuses, excuses, excuses. Kahit ang ganda-ganda ng plano, ang ganda-ganda ng idea or ng goal. Sabi dito, labanan mo lahat ng kumakadena sa'yo. Yung insecurity, panliliit sa sarili, mga toxic people, alisin mo yung kadena nila sa buhay mo nang sa ganun maabot mo na tong complete happiness na kaya mong ibigay sa iyong sarili. Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dog, protection from a powerful friend. Sabi dito, protektado ka, ligtas ka, okay ka. Do not be afraid. You have crib, birth, or conception of a child or enterprise. Yes, talagang meron kang ipapanganak na bagong bagay o meron kang makakamit na bagong bagay. Kaya panahon talaga to acquire, to manifest, and to create. Okay? You have bell announcement. Meron daw po kayong announcement na dapat antabayanan this time. Maari talagang chosen one ka for something or meron kang i-announce na isang choice. Congrats po. You have April. Ngayong Abril. May papahabol pa para sa inyo Capricorn, no? May pahabol na milestone or good news para sa buwan na ito para sa iyo. Congrats po. You also have pineapple reconciliation. Pagbabati daw. Meron kang pag-aayos with someone or pagkalimot sa mga naging away at talaga namang okay na ulit kayo. Congrats po. Ang outcome ni Capricorn for April 13 to 19, meron kang the King of Cups. Okay, your heart's desires will come true. Okay? Yung hinahangad ng puso mo, makukuha mo kung magpapakahinahon ka. Ano medyo kinakabahan, na-overwhelm, takot, naiirita sa bagal, or confused, no? Kaya halo-halong iyong emosyon. Pinapayuhan ka Capricorn this week na hawakan mo, kontrolin mo ang iyong emosyon, no? Hindi pwedeng pabara-bara ka or nagde-decide ka based on what you feel. No. You need to decide based on your logic. Sa isip, utak kang pairalin para mabalanse mo yung mga dapat balansehin. Okay? Huwag kang papadikta sa iyong emosyon. Kapag nagalit, maglakad-lakad. Kapag napikon, tamameme ka muna, huminga ka ng malalim. Huwag ka bigla-bigla magsasalita ng mga bagay na pagsisisihan mo soon. Okay? You need to collect yourself. Be calm. Everything will be fine. Okay? Kapag may ganun ka, okay ka. Relax ka. King of Cups, the Seven of Swords. Yes. Maraming mga tao sa paligid mo ang hindi mo pinagkakatiwalaan. Maraming mga tao ang parang disappointed ka. Halimbawa, yung kapatid mo, hindi niya ginawa yung inutos mo. O kaya yung boss mo o co-worker mo, talagang nadismayado ka sa kanilang aksyon. Learn to not be affected. Okay? Hayaan mo sila. Gawin mo yung business mo ngayon. Gawin mo yung trabaho mo, gawin mo yung task mo nang hindi inaalala yung ibang tao. Okay? Work on your own. And mind your own business para kalmado ka, tahimik ka, okay ka. Especially this week. Hayaan mo silang magkagulo. Hayaan mo silang maging maingay. Ikaw, asikasuhin mo yung sayo para okay ang lahat. Okay? So Capricorn, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes. Mabilisan lamang ito. Isipin mo na yung question mo. Inhale and exhale. The answer to your question, you have the King of Wands, the Empress card, and the Queen of Pentacles. Wow. At the background of your deck, the Queen of Cups. Matagal mo na itong gustong gawin. Yung puso mo,
ito talaga yung nais. Sabi mo, pag ito nakuha ko, okay na ako. Pag ito nalagpasan ko, relax na ako. This is really what I desire, give it to me. Parang ganyan. So, naghahangad ka ngayon ng peace of mind. Ano ba talaga ang sagot ko? Ano ba talaga dapat kong gawin? Sabi dito, be brave. Be brave to continue working on it. Trabahuhin mo daw kasi kayang-kaya mo siyang ipanganak sa buhay mo ng successful. And you will feel so accomplished. You will feel na everything I want is here. Hindi na ako mag-aalala. Hindi na ako takot sa kung ano man mangyayari sa akin dahil whatever I want is here. Very relaxed, very accomplished, very successful. Kaya ang tanong sa'yo, ano ba yung ginagawa mo ngayon para mabuo na yan at matapos na? Ikaw ba ay naduduwag? Ikaw ba ay umaatras? Ikaw ba ay takot? No? Sabi dito, maging matapang ka na ituloy yan kasi kayang-kaya mo namang pagtagumpayan at magawa na successfully para sa'yo. So now, ask your heart, duwag ba ako o hindi? Ilalaban ko to o hindi? Gusto ko ba talaga to o hindi? Kasi kung ang sagot mo ay yes, ituloy mo because success is here. Okay? Kung ang tanong mo ngayon ay yes or no, the answer is a big, big, big yes. Okay? Lahat ng cards mo, yes ang sagot sa akin. So, kung ikaw yung tatanong kung tutuloy ko ba or hindi, the answer is yes. No? Very, very successful ito. It will go on in your favor at magbubunga to ng maganda, long-lasting, and secured. Okay? So congrats sa iyo Capricorn sa iyong isang tanong, isang sagot. Ganoon din po sa iyong April 13 to 19. Saan po kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Capricorn today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.